po natin ito, pero sabi nga po natin, yung talatang binasa natin ay mayroon dalawang storya. Kaya inuna po natin yung storya patungkol doon sa kanyang mga pamilya, ibig sabihin yung mga kamag-anak ni Jesus. At iniwanan po natin itong napakahalagang talatang ito na kung saan na pag-usapan o sinabi ni Jesus ang tungkol sa kasalanang walang hanggan. Narinig niyo na ba yun? Unforgivable sin. Medyo malaking tanong to sa maraming mga mananampalataya. Kasi ang Diyos ay nagpapatawad na Diyos. Ang Diyos ay mahabaging Diyos. Ano tong sinabi ni Jesus na kasalanan na walang hanggan or unforgivable sin? Ito po yung talata na ating pag-uukulan ng pansin ngayong umaga. At nawa po sa biyaya at patnubay ng Santong Espiritu, maunawaan nating mabuti ang mga sinabi ni Jesus na ito at makatulong to, makadagdag sa ating mga salitang tinago sa ating puso upang lalong umigting ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. Okay? Mari po bang anyayahan ang bawat isa? Basahin uli po natin yung verse 22 hanggang 30 ng ikatlong kabanata ni Marcos. Mark chapter 3 verses 22 to 22 to 30. Okay? So, sa 22 muna. Sabi dito, pwedeng samahan niyo po ako sa pagbasa. At sinabi ng mga iskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kaniya si Beelzebub at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kanyang pinalapit sa kaniya at sinabi sa kanila ang mga talinghaga, paanong mapalalabas ni Satanas si Satanas? At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kahariang yaon. At kung ang isang bahay ay makabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung manghihimaksik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi, hindi siya makapananatili kundi magkakaroon ng isang wakas. Dadapwat walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao at samsamin ang kanyang mga pag-aari, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao. At kung magkagayoy, masasamsam ang kanyang bahay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipapatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at ang mga kapusungan nila ay kailanman hindi sila mga pagsasalita ng kapusungan. Dadapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, siya'y may isang karumal-dumal na Espiritu. O Diyos, dalangin po namin ang inyong pagtulong sa amin sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Magkaroon po kami ng kaunawaan dito sa napakahalagang talata na binasa namin. Walang hanggang kasalanan. Hindi napapatawad na kasalanan. Tulungan mo po kaming maunawaan ito. I-comfort mo po ang bawat isa sa amin na maaring nag-iisip na baka siya mismo ay nakagawa ng ganitong kasalanan at wala na siyang kapatawaran sa Panginoon. Paunawa mo po sa bawat isa sa amin ngayon na totoo ang iyong salita. Ikaw ay mapagpalang Diyos, mapagpatawad na Diyos. At yung mga iba naman po na maaring hindi nagbibigay ng pahalaga sa iyong salita, nawa at itong mga nabasa namin ay maging hamon sa kanilang buhay. Upang maging maingat at hindi po mangyari itong ganitong mga pagkakataon sa bawat isa. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Kakaupo na po tayo. Nung nakaraang linggo, nabasa na po natin itong mga talatang ito. Sabi nga natin yung Marcos chapter 20 hanggang 35, pinahintulutan ng Santong Espiritu na mailahad yung talatang yan. Although dalawa siyang istorya, no? At sa istorya niyan, na-insert yung
patungkol dito sa kasalanang walang kapatawaran, walang hanggang kasalanan. So, yung mga talatang yun, no, hindi naman tayo pwedeng tumalon from verse 21 to 30 agad, no? Kaya binasa po natin ng isa. But those passages have two stories, no? At yung unang binasa natin, nung last Sunday, kung maalala nyo pa o kung nandito po kayo, ito'y patungkol dun sa pamilya, kamag-anak ni Jesus. Ang pamilya, ibig sabihin, nandun yung kanyang nanay, nandun yung kanyang mga kapatid. No? Malinaw po ang pagtuturo sa banal na kasulatan na si Maria ay birhen nung siya ay nanganak kay Jesus. Pero dahil siya ay may asawa, ang asawa niya ay si Joseph, nagkaroon po sila ng natural na relasyon bilang mag-asawa at nagkaroon po ng bunga yon. Nasa Mark chapter 6 verse 3, yung pangalan ng mga kapatid, half-brothers and half-sisters ni Jesus. 4 yung kapatid na lalaki na binanggit doon at 2 po, at least, yung babae kasi mga kapatid na babae. So, plural. Kaya medyo 2 at least. So, mga 6 po yung kapatid ni Jesus, mga lalaki at babae, at least, na bunga ng relasyong mag-asawa ni Joseph at ni Mary. Maring iba sa inyo nagtatanong at hindi ko nasabi noong nakaraan, parang hindi binanggit si Joseph doon sa setup ng storya. Ay kasi po, marami pong nagsasabi sa panahong ito, si Joseph po ay patay na. No? Siya ay nauna na. Kagaya ngayong araw na to, alam niyo po, July 6, naalala ko, birthday to ni Mami Tabili. Si Mami Tabili, wala na po. Nasa Lord na po siya. Nilibing po natin siya noong nakaraang buwan, no? So, ganun din po yung pagpapahalaga, ganun din po yung si Joseph sa pagkakataong ito, kaya hindi na siya nababanggit bilang head of family, yung mga si Mary na lang at saka yung mga kapatid niya, sa mga pagkakataong ito na inumpisahan ni Jesus ang kanyang ministeryo, si Joseph po ang marami nagsasabi, and tradition would say that Joseph is long gone, is with the Lord. Okay? So, itong pamilya ni Jesus, kasama dito, of course, yung mga cousin niya, galing sa Nazaret, ay bumaba sila doon pumunta sila sa Galilee, sa Capernaum specifically, para kunin si Jesus. Para kunin si Jesus kasi sa kanilang pananaw, si Jesus ay nabaliw na. He's gone crazy. No? Kaya nga, yung nangyaring ito, no? Dito pinakita naman sa dakong huli, although ngayon may pananaw sila na si Jesus ay nabaliw. Etong pananaw na to ay resulta to ng kawalan nila ng tamang impormasyon patungkol kay Jesus. No? Of course, si Mary kailanman hindi nagkaroon ng ganitong pananaw kasi simulat sa pool, malinaw na sa kanya yung kanyang dinala sa sinapupunan niya, sinabi ng anghel sa kanya na ito'y anak ng Diyos, no? Pero yung mga kapatid ni Jesus, yung kanyang mga cousins, mga tito at tita, marahil, at yung mga pinsan niya, no? Nagkaisa silang, kunin sila si Jesus dun sa Capernaum at ibalik sa Nazaret. Siguro ito yung way of showing their concern, no, kay Jesus. Maalala nyo dun sa Marcos o dun sa Lucas, may paglalahad din doon ng pangyayari na si Jesus ay nagturo dun sa Nazaret. Pero hindi pinansin si Jesus. Diba? Sabi nga nila, walang propeta na binibigyan ng parangal doon sa kaniyang sariling bayan. No? At actually, doon sa lugar na yon, nung nagturo si Jesus, dahil nung binuksan ni Jesus yung banal na kasulatan, at sinabi niya, itong hulang ito, natupad na sa inyong harapan ngayon, at referring to himself. Nagalit yung mga tao doon sa Nazaret, doon sa sinagoga, no? Sa Nazaret. At si Jesus ay muntik na nilang itapon doon sa bangin. Maalala niyo sa istorya yon. So, hindi maganda yung karanasan ni Jesus dun sa Nazaret at hindi maganda yung report no, nakarating sa kanyang pamilya. At dito, binasa din natin nung nakaraan, may mga iskriba pa galing sa Jerusalem, no, bumaba talaga doon sa lugar na yon ng Galilea upang sabihin, no, ipagkalat sa mga tao na si Jesus ay isang dakilang sinungaling. Dahil yung kanyang kapangyarihan, hindi galing sa Diyos.
kundi galing kay Beelzebub, prinsipe ng mga demonyo. Kaya nga, sa pagkakataong ito, napakita naman natin later yung pamilya ni Jesus because they lack info nung dumating ang tamang pagkakataon na buksan ang kanilang mga isip, na buksan ang kanilang mga puso. Kaya nga dun sa muling pagkabuhay ni Jesus, pansin natin dun sa Acts chapter 1, nung sabi ni Jesus, maghintay kayo sa pangako ng Ama na dadalhin sa inyo, yung pagdating ng Santong Espiritu. Kasama dun sa 120 naghihintay, si Mary at saka yung mga kapatid ni Jesus. At naunawaan to ng pamilya ni Jesus later. Yung sinabi ni Jesus sa kanila na ang magulang ko, ang nanay ko, mga kapatid ko yung sumusunod sa salita ng Diyos, hindi nila kinasama ng loob to, hindi galit sa kanila si Jesus, kung hindi naunawaan nila yung tinuturo ni Jesus na ang pinaka-importanting relasyon, ang relasyon ng tao sa Diyos. Na ang importanteng relasyong ito, mapapakita yan, kung totoo yung relasyong yan, sa pamamagitan ng pagsunod ng tao dun sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya nga, si Jude, no? Isa sa mga kapatid ni Jesus, writer siya ng isa sa libro ng New Testament. No? Ang New Testament ay 27 books. At isa sa mga sumakda ng isang libro dyan sa New Testament, si Jude. Yan ay kapatid ni Jesus, half-brother niya. Ang pagpapakilala niya dun sa kanyang sulat, siya si Jude ang kapatid ni Jesus? Hindi. Hindi niya sinabi na siya ay kapatid ni Jesus. Ang sabi niya, ang servant o alipin ni Jesus. Nakita nila na ang katotohanan, ito yung napakagandang relasyon na sinasabi ni Jesus, pinakamataas na relasyon, na dapat iniingatan ng tao yung pakikipagrelasyon niya sa Diyos. At ang pakikipagrelasyon na ito, papakita nating mahalaga kapag nandoon yung ating tendency. Mapapakita sa ating mga isip, sa ating salita, sa ating gawa, ang ating pagsunod sa Diyos. Kasi, ang daming tao nagsasabi ako'y mananampalataya. Pero hindi naman sila sumusunod talaga kay Kristo. Kaya si Kristo, naging malinaw na rin. Marami. Sabi niya, ang magsasabi, Panginoon, Panginoon, pero hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Pwede nating dayain sarili natin. Hindi nga natin pwedeng dayain yung asawa natin, kapatid natin, o mga kaibigan natin. Kasi nakikita nila ang buhay natin. Pero tayo, sabi nga ni Santiago, yan yung napakalaking pandaraya na pwedeng mangyari sa isang tao pag dinaya niya yung kanyang sarili. Kaya sabi ni Jesus, sa pinakamataas na relasyon na ito, sino yung aking ina, mga kapatid? Yung sumusunod, gumaganap ng salita ng Diyos. Kaya nga, yung unang leksyon o unang istorya na patutuhanan na natin, na yung duda ng pamilya ni Jesus nung simula na si Jesus ay nabaliw, hindi yan totoo. Kasi bandang huli, binago nila ang kanilang sarili, binago nila ang kanilang pananaw kay Jesus at nanampalataya sila mismo kay Jesus. Ngayon, ito yung pangalawang storya dun sa nabasa natin, yung binasa natin ngayon. Maraming mga mali na impormasyon na pinapalutang ang mga leader reliyon ng panahon na yon. Sinasabi na si Jesus, ang kanyang ministeryo ay galing sa demonyo. At habang dinidiscuss nila ito, habang pinapalutang nila to, nung tinuwid sila ng Panginoon, may sinabi ang Panginoon na yan yung topic natin ngayon, na merong kasalanang walang hanggan. Diba? Kaya nga, ang tanong sa puso ng marahil, pag narinig o nabasa natin kanina, yung pakifocus nga doon, Mia, yung sa verse 28 ba yun? 27, 28, yung sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at mga kapusungan nila kailanmat sila'y mga salita ng kapusungan, yung verse 29. Ito yung pinaka-mensahe
sentro ng ating pagtatalakay ngayong umaga, dadapwat, sino man magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo, anong sabi doon? Ay walang kapatawaran, magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. No? Ngayong umaga, hayaan niyo po, tulungan tayo ng Santong Espiritu. Maunawaan natin to kasi maaaring may mga Kristiyano, mananampalataya na natatakot sa kanilang mga sarili, niisip nila, naku, paktay ako. Baka nakagawa ako ng ganyang kasalanan. At maaaring nagsisimba ako, pupunta ako sa church, pero yung nagawa ko na pala ay kasalanan, walang kapatawaran. At hindi ako maliligtas. Nawa, ngayong umaga, ang pag-aaral natin, makomfort ang puso natin. Maunawaan natin na pag tayo pala ay lumapit sa Panginoon, yung katotohanan ay katotohanan pa rin. God offers forgiveness to sinners. Ang Diyos ay nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. Kahit ang kasalanan ay sukdulang nakahihiya, nakaririmarim na kasalanan, ang Diyos pa rin ay patuloy nagbibigay ng kapatawaran. Ang mabuting balita, pinangako ng Diyos sa atin, ang ating mga kasalanan ay papatawarin niya. Ito'y ibabaon niya dun sa kailaliman ng dagat. At aalisin to kung gaano kalayo yung east sa west, yung silangan sa kanluran. Hihiwalay sa atin yung ating kasalanan. Na ang Diyos ay mabiyaya, mahabaging Diyos. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan. At siya ay nagpapatawad sa mga kasalanan. At kung tayo, pinapangaral natin yung mabuting balita, sinasabi natin, at ito yung buong katotohanan, ang Diyos ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Kaya lang, linawin po natin yung ganyang issue sa ating kalagitnaan ngayon. So yung second story na binuksan po natin ngayon, yung sinabi ng mga eskriba. Galing pa sila sa Jerusalem. Tandaan natin, sa Jerusalem, nandito yung templo, nandito yung mga bigwigs, yung mga utak, yung mga magagaling, yung think tank, yung mga scholar, mga biblical expositors, no? Nandito magagaling yung mga nag-aral, the learned. At dito nang galing, no, yung mga eskriba, no, galing sa Jerusalem. At dito, nilutang nila yung kwento na si Jesus ay napakalaking sinungaling kasi sinasabi niya, siya ay galing sa Diyos, na kapag nakita ng tao si Jesus, nakita nila yung Ama, no? Sinasabi nila, hindi totoo yan. No? Ang sabi nila, katunayan, ang kapangyarihan niya, ang ministeryo niya, galing kay Beelzebub. Ang laking bagay, no? At mga kapatid, alam niyo, kung babasahin niyo yung Gospel, Matthew, Mark, and Luke, lalo na. Itong ganitong mga chismis na pinalulutang ng mga Pariseo, Saduceo, mga religious leader, hindi lang dito nangyari. Sa iba't ibang lugar, nangyayari yan na pinalulutang nila. Kaya nga, nakatulong to para naniniwala ko na nagkaroon ng maling informasyon yung mga pamilya ni Jesus, mga kamag-anak ni Jesus. O kasi mga religious leaders to, sila yung nagpapatulak ng reliyon na reliyon nila. Ito yung nakagisnan nilang tradisyon at ito yung pinaniniwalaan nila. Ito yung mga nag-iisip, nagpaplano, nangunguna dun sa reliyong Judaismo at sinasabi nila na si Jesus ay hindi galing sa Diyos. Nagsisinungaling yan sapagkat hindi Diyos ang kasama niya sa kanyang ministeryo at paglilingkod, kundi si Beelzebub, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito yung script nila. Ito yung pinalulutang nila. Doon sa Jerusalem, ito yung tinuturo nila. Sa Judea, ito yung sinasabi nila. Pagdating doon sa Capernaum, sa Galilee, kung saan man si Jesus nagpupunta, ito yung sinasabi nila. Si Jesus ay pinapatnubayan, hindi ng Diyos, kundi ng demonyo. Kung yung family, hanggang doon lang sila si Jesus ay crazy. Sila talagang umabot na doon sa extreme
na pag talikod dun sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Hindi na sila nakontento na sabihin si Jesus ay crazy kasi may ginagawa si Jesus na hindi sakto ginagawa ng isang baliw na tao. No? Although, marami sa mga nakasaksi ng pagtuturo ni Jesus, mga tao na nakarinig kay Jesus nung panahon na yon, nagkaisip sila sa kanilang pananaw, ito'y galing sa Diyos. Yung mga pinagaling ni Jesus, nagkaisa sila na sinabi nila, hindi makakagawa ang taong ito ng mga himala, maliban ang Diyos ay kasama niya. Pero bakit itong mga eskriba, itong mga religious leader, silang may mga alam, nag-aral ng kasulatan, sinabi nila si Jesus ay galing sa demonyo. Kasi gusto nilang ipaliwanag yung supernatural side ng ministry ni Jesus. Kasi nung si Jesus ay nandito sa lupa, nagturo siya, napakagaling niya magturo. At hindi lang yung pagtuturo niya doon sa kanyang salita, kundi maging yung mga demonyo doon sa sinagoga, kung saan man siya nagtuturo, ay na-expose sila at pinapalayas ni Jesus, nagkaroon ng riot. Yung mga demonyo, kung saan siya pumunta, lahat pinapalayas ni Jesus. Hindi nila may paliwanag yung supernatural na kapangyarihan na ito, maliban, sabihin nila si Jesus ay galing din sa demonyo. Nakuha nyo? Kaya ganito yung frame nila, pero lumalabas dito na sa kanilang puso, sa Mark chapter 3, sinabi na yung mga Pariseo, at saka yung mga Herodiano, nagplano na sila paano papatayin si Jesus. So ang context po ng pinagsasabihan nating kasalanang walang hanggan, o hindi napapatawad na kasalanan, yung ganitong katotohanan. Na itong mga religious leader na to, matibay na sila, buo na ang kanilang paninindigan, na sabihin si Jesus ay hindi galing sa Diyos. Yung pagtalikod nila kay Jesus. Dinismiss na nila lahat ng mga ebidensya. Nakita nila, binaliwala na nila yung lahat ng katotohanan. At doon na lang sila nag-focus doon sa kamalian. Na gusto nilang itawid para mapangalagaan nila yung pananatili ng kanilang reliyon at pagtalikod nila doon sa ginagawa ni Jesus. Malala niyo doon sa John chapter 9, may isang mama na bulag for 38 years ba yon? At pinagaling siya ni Jesus. Yung mga Pariseo, inimbestigahan siya. Ikaw ba'y talagang bulag? Opo, bulag ako. Ay maniwala ng mga Pariseo. Pinatawag yung mga magulang. Bulag ba to? Ito ba ang anak niyo? Opo, anak namin yan. Bulag ba? Bulag po yan nung pinanganak. Ba't siya nakakita yung mga magulang takot? Hindi ho, tanong nyo na siya, malaki na yan. Sasabihin na niya sa inyo kung bakit nakakita yan, pero bulag talaga yan nung pinanganak. Ngayon yung bulag, sinasabi nila, ikaw, magbigay ka ng luwalhati sa Diyos. Sino nagpagaling? No? Parang sinasabi nila yung nagpagaling sa'yo, hindi totoo yan. Pero alam nyo, sabi ng bulag, bulag talaga ako, pero ngayon nakakita eh. Sabi ng bulag, imposible na ang Diyos makinig, no? Sa taong makasalanan. Imposible, sabi niya. Kaya yung nagalit sila dun sa bulag, natatakot yung mga tao dun sa mga Pariseo, sa mga eskriba, sa mga religious leader na yun, baka mapaatalsik sila sa sinagoga. Kaya nga, ito yung pressure dun sa mga tao, no, yung mga leaders nila na siyang dapat nagbibigay ng patnubay na tulong sa mga tao na makalapit ang tao sa Diyos, sila pa yung humahad lang para ang tao magkaroon ng kaligtasan. At dahil dito, alam na ni Jesus na alam nila ang katotohanan. Pero inahad lang nila yung paglutang ng katotohanan. At dahil dito, nasabi ni Jesus, yung tungkol sa kasalanan, walang kapatawaran. Sila, yung mga eskriba, willfully, they decided to reject Christ. And they called the work of the Spirit of God the work of the devil. Tandaan po natin, nung si Jesus ay bumaba sa lupa, nung nagkatawan tao siya, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. No? Ang kanyang kapangyarihan, magpagaling,
ay sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kaya malinaw po, nung bautismo ni Jesus, nandoon yung Diyos Ama na nagpatotoo, ito yung aking pinakamamahal na anak. It was the testimony of God the Father Himself declaring that Jesus is the Son of God. At doon sa bautismo din, nandoon yung Santong Spiritong bumaba. Nakakatawa dito, no? Nung sinasabi to ng mga eskriba, alam nyo, pinatawag sila ni Jesus. Nakakatawa si Jesus. Alam ni Jesus ang bawat puso ng tao. Kaya nga tayo, alam ni Jesus kung ano nasa isip natin ngayon. Baka hindi pa kayo nag-aalmusal, naisip nyo na, pot bless na susunod. alam ng ni Jesus kung ano nasa isip ng tao. Kaya kakatuwa kung babasahin nyo yung, maalala nyo yung binasa natin kanina, sabi ni Jesus sa kanila, hali kayo dito. Specifically, nung kinausap ni Jesus yung mga iskriba, no, yung mga taong nagsasabing yung gawa ni Jesus ay galing kay Beelzebub, no, sila yung kausap ni Jesus sa pagkakataong ito. Pinatawag sila ni Jesus. At si Jesus nagbigay ng paliwanag sa kanila kung gaano kalabo, gaano ka-imposible, gaano walang kwenta yung kanilang pananaw. Bakit hindi totoo yung kanilang sinabi? Nagpatotoo siya both negative and positive. Example, nagbigay siya ng parable. Sa negative, sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas yung kanyang sarili? Di ba? Pwede mo gawin yun? O kaya, paano makatatayo yung bahay, mabubuo yung bahay, kung yung mga tao doon sa loob ng bahay, nag-away-away? O paano makapapanatili ang isang kaharian kung ang mga tao doon sa kahariang yon ay nag-away-away? Parang sinasabi niya, yung mga sinabi nyo, eskriba, na ang gawa ko ay galing sa espiritu ni Beelzebub o sa demonyo, hindi totoo yan. Kasi umpisa, parang imposible naman yung ganyang kaisipan. Diba? Very logical ang pag-iisip ng Panginoon. Diba? Ang hirap sabihin yan kasi walang kaharian na yung mga tao mismo nag-away-away. Walang bahay na mabubuo kung ang mga pamilya o mga miyembro ng pamilya nag-away-away. Magulo yung paliwanag nyo patungkol sa akin. Kasi nung pumunta si Jesus doon, yung mga masasamang spirito, natakot sila eh. Lahat sila, sa bawat enkwentro nila kay Jesus, ayaw man nila, pero pag sinabi ni Jesus, lumayas ka dyan, wala silang magawa kundi sumunod. Because Jesus is Lord. Kaya nga sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, every knee shall bow and every tongue shall confess that He is Lord. Maaring ngayon, may mga tao nagmamalaki. Hindi ko siya Panginoon. Hanggang ngayon lang yan. Pero darating ang lahat, pagbalik ni Kristo dito. Whether you like it or not, you will confess that Jesus is Lord. Kagaya ng mga demonyo. Papansin niyo yung mga demonyo, sinasabi, kilala ka namin. Ikaw yung anak ng Diyos. Ikaw yung banal na Diyos. Kasi, si Jesus ang naglikha sa kanila ng panimula. Nilikha sila ni Jesus bilang mabubuting mga nilikha. Kaya lang nag-rebelde si Satanas. At nagsama siya ng ikatlong bahagi ng mga anghel. Ang tawag ay demonyo. At nandito sila sa lupa para maghasik. Kaya kilala nila si Jesus. Kaya wala sila magawa kundi ikonpesal o sabihin na ikaw nga ang banal ng Diyos. Negatively, kaya nga sabi ni Jesus, hindi pwedeng palayasin ni Satanas ang kanyang sarili. Hindi pwede sa isang kaharian mabuo kapag ang kaharian na yan, sila mismo nag-away-away. Hindi pwedeng ang bahay ay manatiling nakatayo kapag sila mismo ay nag-away-away. So yung paliwanag ni Jesus sa kanila. Negatively, sinabi niya hindi pwedeng mangyari ang ganyang kaisipan. At yung positive side naman, ito naman yung positive na paliwanag ni Jesus sa kanila. Kaya nga yung paliwanag ni Jesus, nung tinuwid niya yung kanilang maling tinuturo, sinabi niya ay kumpleto to eh. Sa positive side sabi niya, papaano mo na pagnanakawa ng isang bahay kapag nandoon yung malakas na tao? Kailangan muna talian mo yung malakas na tao, no? Bago mo
plunder, nakaw yung kanyang mga pag-aari dun sa kanyang bahay. At para mo maitali yung malakas na taong yan, kailangan mas malakas yung magtatali sa kanya. Parang a battle between God and Satan. God is definitely greater than Satan. Ang Diyos lang ang makapagsasamsam ng mga properties na ninakaw ni Satanas. Ang Diyos lang. Kaya nga, sinasabi ni Jesus sa kanila, positively, ginagawa ko ngayon ay gawa ng Diyos. Kasi sa pamamagitan ng gawa ko, nahuhubaran ko yung gawa ng demonyo. Na babalik ko yung mga ninakaw ng demonyo sa tao. Ano ba yung properties ng demonyo? May kotse ba siya? May bahay ba siya? May mansion ba siya? Spiritual po to. Marami siyang mga bihag na spiritual. Nabihag niya, lalo na ang tao, dahil sa kanyang kasalanan. Diba? Captured niya yung tao. Kaya nga, tayo, mga tao, sa ating sarili, hindi natin kaya magbago. Ang tunay na pagbabago, nagsimula yan, kilalanin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. At sa pagkakilalang yan, sabing ganun ng banal na kasulatan, malinaw na nagsasabi, tayo'y magiging bagong nilalang kay Kristo sa pamamagitan ni Jesus. Sa pananampalataya kay Jesus, binibigyan niya tayo ng bagong pagkatao. Bagong buhay. At sa sandaling kinilala natin si Jesus, nagkaroon tayo naging bagong nilalang tayo kay Kristo. At mula nung araw na yon hanggang sa mga panahon na kukunin tayo ng Lord, makikita natin sa pamamagitan ng tunay na pagtitiwala natin sa Diyos na yung bawat isa sa atin ay nababago ng Diyos. Nagiging kawangis ng Diyos. Nagiging kawangis ni Kristo. Ang magja-judge nito, tayo mismo, we are in the better position to look at this, to judge this for ourselves. Kung talagang tayo ay mananampalataya ni Kristo, si Kristo yung sinusunod natin sa ating buhay. At dahil dyan, makikita natin yung mga pagbabago na dinadala ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga ang isang dating sugarol ay nagtatagumpay dun sa kanyang bisyo. Ang taong napakadaming bisyo, nagtatagumpay sa kanyang bisyo. Ang taong masama ang ugali, nababago. Ang dating taong palaaway, nagiging maamo. Ang dating si James at si John, son of thunder. No, initan ng ulo siguro nito. Magagalitin. Naging John, the beloved. Nabago. At yung pagbabago, hindi yan gawa ng tao, biyaya ng Diyos sa atin yan. Kagaya ng sabi ni Santiago, sa pamamagitan ng mga nangyari sa ating buhay, sa ating mga inisip, sinabit, ginawa, by our works, people will know that we are Christ's disciples. Hindi tayo naligtas sa ating mga gawa. We can never be saved by our works. Because before God, our works are just like filthy rags. Sa Diyos, ang mabubuting gawa ay maduming basahan. So we can never, ever be saved by our works. It's only by the grace of God that we are saved. That man cannot boast of these things. It's by the grace of God. Kaya nga, sinasabi dito ni Jesus, yung tugon niya dito sa mga skriba na galing sa Jerusalem, these are intelligent people, matatalinong tao to, magagaling na tao to. Alam nito ang lumang tipan, at yan yung pinag-aralan nila. Alam nila yung kanilang sinasabi, pero in simple parable, simpleng kwento. Nabaliktad ni Jesus napakita ni Jesus yung kamalian ng kanilang mga pananaw.
lumalabas talaga na yung kanilang pananalig, yung kanilang sinasabi, these are intentional moves ng Pharisees. Hindi na sila mababago dito. Ito na yung kanilang tinitindigan, kaya nga sa mga susunod na mga pagkakataon makikita natin kung paano pagkatas nila sa enkwentro nila kay Jesus, hindi sila nababago. Diba? Parang hindi nagkaroon ng anumang pagbabago sa kanilang puso. Katunayan sa mga susunod na mga istorya, mababasa natin, na sila nagpaplano palalo ng masigit. Mas lalong dinidetalya nila ang kanilang plano, paano nila patayin si Jesus. So ano tong unforgivable sin? Tandaan natin when Jesus addressed this issue, kausap niya dito, ng harapan, ang tinatawag niya dito, yung mga religious leaders. Those that are in the know. People who are in the know, who know about this, who can see the evidence of Jesus' work, and yet they deny it and attribute the work of the Holy Spirit to Satan. And Jesus is referring to them. Si Jesus yung kausap ng mga taong ito. At si Jesus sa kanyang pang-usap patungkol dun sa kasalanang walang kapatawaran, ang kausap niya itong mga taong ito. It is not blind ignorance on the part of this religious leader. It is a willful rejection to believe even though they have seen the truth. Kaya nga kung kukumpara natin yung pamilya ni Jesus at itong mga eskriba, yung pamilya ni Jesus, yung kamag-anak niya, before, di ba sabi nila si Jesus ay crazy, na baliw. Ewan ko kung may mga tao ngayon na magsasabi ng ganyan. Natakot tayo di ba? Takot tayo magkaroon ng ganyang kaisipan, ng ganyang konklusyon. Pero alam nyo, yung pamilya ni Jesus nagkaroon ng kapatawaran Napatawad sila Yung kanyang mga kapatid na nagduda kay Jesus noon, ngayon sila pa'y bahagi nung New Testament Church. Katunayan, ang naging unang pastor ng Jerusalem ay si Santiago, na kapatid mismo ng Panginoong Jesus. Binago nila ang kanilang ways. Pero nung una, nagkamali sila. And yet, they received forgiveness. Pero itong mga eskriba, because they have decided willfully to reject to believe in Christ. Amen po ba doon? So blasphemy in the Holy Spirit is not a one-time offense, but an ongoing attitude of rebellion. A way of life that choose to continually resist, reject, insult the work of the Holy Spirit through Christ. Blasphemy against the Holy Spirit is not forgivable because it is something that is done intentionally. No? It is done deliberately, unrelentingly. Today, sa mga panahon ngayon, sa presente ngayon, at yung puso, kung magbabago pa, hindi na. Kita ni Jesus na hindi na magbabago ang ganitong mga desisyon, ang ganitong mga puso. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, the only unpardonable sin today is continued unbelief in Christ. To reject the only means of salvation offered by God, no? Through Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life. No? To reject this offer of salvation, this way of salvation, offered by God, is to condemn oneself to eternity in hell. Amen po ba doon? Nalinaw po ba yung issue patungkol sa unforgivable sin? Sa akin po, sa pananaw ko, hindi na nangyayari ngayon yung unforgivable sin. Lahat ng tao, lahat tayo, pinangatay sa mundong makasalanan.
We're all sinners. Nasa atin ngayon yung chance to accept the plan of God for our salvation. Kung nireject natin yan and we choose to willfully reject that, no? Hindi talaga tayo magkakaroon ng kapatawaran because we reject that. Kagaya po natin ngayon, marami tayo dito sa simbahan. Narinig niyong patungkol sa mga bagay na to. Pero hindi niyo pinanampalatayaan yung ginawa ni Jesus at patuloy po niyong, kunyari lang, no? Alam ko naman lahat tayo ay nananampalataya kay Jesus. At patuloy na talikuran tong plano ng Diyos ng kaligtasan. Hindi po makakasumpong ng kaligtasan ng mga tao ngayon. Kaya nga sabi nung writer ng Hebrew sa chapter 2 verse 1, sabing ganun nung writer ng Hebrew. Sinulat to sa mga Hebrew nung writer. Sabi niya, therefore, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For since the message declared by angels proved to be reliable, and every transgressions or disobedience receive a just retribution, how shall we escape if we neglect such great salvation? Sa Tagalog, paanong makakatanan tayo? Paano tayo makakaligtas kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Nakuha niyo po? Totoo yung sinabi ng mga anghel at totoo itong plano ng kaligtasan. Pero imbis na isuko natin yung sarili natin sa salita ng Diyos at magpasakop tayo sa Diyos at sa kanyang plano ng kaligtasan. Pero kung ang tao patuloy na ismulin, talikuran, ang binibigay na kaparaanan ng Diyos ng kaligtasan, ang sabi sa atin, paano tayo makaligtas sa ating mga kasalanan? Naniniwala ako sa 1 John 1:9. Ito yung assurance ng Diyos sa atin. Kapag tayo hinayag natin ang ating kasalanan sa Diyos, siya'y tapat para patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Yan yung good news, mga kapatid. Yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Habang nakaupo tayo ngayon, nagbubulay-bulay dun sa mga sinasabi at naririnig natin galing sa salita ng Diyos, na wala tayong nagawang kasalanan sa ating buhay na hindi tayo makakasumpong ng kapatawaran sa Diyos. Kapag may mga mananampalataya ngayon na nag-iisip na baka nakagawa na ako ng unforgivable sin, pagka iniisip nyo po yun, ibig sabihin hindi nyo nagawa. Kasi ang puso nyo ay malambot sa conviction ng banal na spirito. Pero pag may mga tao, hindi para sa akin yung kaligtasan na yan. Patuloy na nire-reject ang kaparaanan ng Diyos. Ayaw nga nilang aminin, makasalanan sila eh. Sabi nila, baka yung kapitbahay namin, pero ako never. Ayaw nilang aminin, tanggapin yung kaparaanan ng Diyos. And for that rejection, if you would do that consistently in your lifetime and refuse to accept this gift of salvation, you are lost eternally. You will be lost eternally. Na pag-usapan natin yung tatlong posibleng katotohanan na lumutang dito sa passage na binasa natin. Unang-una yung sinabi ng kanyang pamilya na si Jesus ay maaring nabaliw. Hindi na naging totoo yun. Kasi yung mga nagsabi mismo na ng palataya kay Jesus. Pangalawa, yung posibleng si Jesus ay nagsisinungaling sapagkat hindi galing sa Diyos yung kanyang kaparaanan sa pamamagitan ng Scriba at Pariseo at mga religious leaders ng panahon na yon. Ngayon, makikita natin na hindi totoo yun. Napakagaling ni Jesus nung sinabi niya yung kwento. Nagpatotoo sa atin, nagbigay sa atin ng patotoo sa negative at positive side, no? Kinumpleto ni Jesus na hindi pwedeng maging totoo yung mga sinasabi nito mga Pariseo at saka mga Saduseo at saka mga Scriba. Katunayan, maraming mga tao nung panahon na yon, nung nakita nila first hand
yung ginawa ni Jesus. Sila ay nag-testify. Maring hindi nila kinunfess na si Jesus ay anak ng Diyos. Pero yung at least yung ginawa ni Jesus, sinabi nila, hindi mangyayari yan kung hindi niya kasama ang Diyos sa kanyang ginagawa. Kaya yung dalawang option na nauna ay baliwala na. Hindi na totoo yan na si Jesus kailanman ay nabaliw o si Jesus ay nagsisinungaling at siya ay ginagamit lang ng demonyo sa kanyang ministeryo. Hindi po totoo yan. Isang totoo na lang ang naiwan ngayon. At itong katotohanan to ang pinanghawakan ko sa aking buhay. At katotohanan dalangin kong bawat isa sa atin panghawakan natin. Katotohanan magtatawid sa atin sa buhay na walang hanggan. Katotohanan na magbibigay sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan na sakdulan ng dami. Sa mga karumihan natin na bibigay sa atin ng kapatawaran. Nasa Jesus yung Panginoon. Siya'y anak ng Diyos. Siya'y nagkatawang tao dito para maging kordero ng Diyos. Ibigay ang kanyang buhay, alay ang kanyang buhay, kapalit, kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya sabi dun sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life." Kakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Dalangin ko ngayong umaga. Bawat isa sa atin, naunawaan natin ang katotohanan ng ginawa ni Jesus. Napamahal sa atin si Jesus bilang ating Panginoon. At gaya ng sa dakong muli yung hamon ni Jesus, ang kanyang totoong magulang, nanay, kapatid, yung kasama niya sa relasyon sa Diyos Ama ay mga tao na tumutupad ng kalooban ng Diyos Ama. At yan din yung maging hamon sa bawat isa sa atin. Na ngayong umaga, mas lalong tumitindi, mas lumalalim tayo. Sa ating pagkakakilala kay Jesus, pagmamahal sa Kanya, pananampalataya sa Kanya. Kaya nga dahil sa pananampalataya natin ito, kakaroon tayo ng matinding pagnanasa sa ating mga puso, sa ating kalooban, sa ating mga iniisip, sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa. Ito'y pagpapatupad ng kalooban ng Diyos sa atin. That truly, Jesus Christ is our Lord and our God, our Savior, our Master. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, dalangin po namin ang inyong basbas, ang inyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Santong Espiritu, na maging malinaw po sa amin ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga, we have our communion service. Magkakaroon po tayo ng komunyon. Ito yung pagkakataon na muli. Sariwain po natin sa ating mga puso yung ginawa ni Jesus para sa atin. Sa communion service po natin, kakain tayo ng tinapay. Sa pamamagitan po nito, nagre-representa ng katawan ni Jesus
nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At iinom po tayo ng katas ng ubas. Ito po ay naglalarawan sa dugo ni Jesus na buhos doon sa Kalbaryo. Pagbayaran yung ating kasalanan. Bago po tayo dumako dyan, medyo mababago po natin ng konti ang ating gagawing communion ngayong umaga. Kasi po, mangyayari, tayo po ay pipila. 2 pila po, dyan at saka doon. At pag ready na po kayo, punta po kayo sa harapan, kuha po kayo ng tinapay, at pagkatapos kakainin nyo, kuha po kayo ng katas ng ubas, pagkatapos ay iinumin nyo. At ginagawa po natin ito unang-una pag-alala dun sa katawan at dugo ni Jesus na inalay niya doon sa Kalbaryo para sa ating kasalanan. Ginagawa po natin ito bilang patotoo na siya nga yung Panginoon ng ating buhay. Kaya nga napakahalaga dun sa babasahin kong mga talata ng Biblia na basihan po ng ating gagawing communion ngayong umaga. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ang sabi po dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus nang gabing siya ay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay magpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alala sa akin. At gayon din naman hinawakan ni Jesus ang saro pagkatapos magkahapon na sinasabing ang sarong to ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o minom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya yan po yung gagawin natin ngayong umaga. Magdalawang pila po tayo, kakain ng tinapay, inom ng saro, tas ng ubas. Nagre-representa ng ginawa ni Jesus sa atin. Hilingin ko po si Brother Romy kung pwede, alalayan yung mga dito po sa harapan, alalayan yung mga kukuha ng kakain ng tinapay, magkukommunion at inom ng saro. At habang ang worship team po ay tutugtog ng awit pagsamba sa Panginoon, kapag ka-ready na po kayo, just come forward and then let's have our communion. Let me pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa pagkakataon muling sasamasamahin namin ang aming mga sarili, mga alaala patungkol sa mga bagay na ginawa mo sa amin, para sa amin, Jesus. Doon sa Kalbaryo, nagbayaran mo yung aming mga kasalanan. Salamat sapagkat kami na mananampalataya mo ay merong buhay na walang hanggan, kapatawaran sa kasalanan. Dalangin po namin ngayong umaga, gawin po namin ang aming komunyon sa paraang nabibigyan po namin kayo ng mataas na pagpaparangal, pagpapalaga sa aming buhay. Pagpalain mo ang tinapay at yung katas ng ubas. Sa pag-alala namin sa Jesus. Nawa, bawat puso naririto nagsasabi ng taos na pagmamahal at taos na pasasalamat sa iyo. Palain mo ang aming communion. Ito po ang panalangin namin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Church, if you're ready, just come and take your communion.
On the night you were betrayed, you took the bread. After giving thanks, you broke it and said, "This is my body, broken for you." And as you eat it, remember me. This is my body, broken for you. And as you eat it, remember me. On the night you were betrayed, you held the cup. After giving thanks, you lifted it up. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. For see the life you gave and the blood you shed, and we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood, and we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood. We remember your wondrous love. You gave your body, you shed your